And bago po tayo mag-tuloy-tuloy, meron po akong ipapakita muna sa inyong picture. Bago tayo pumunta sa pinakapag-uusapan po natin ngayong umaga, ay may ipapakita po ako sa inyong picture. Ayan. Sino po alam po ano po yan? Yung iba nagkamon na ng ulo eh. So, anong tawag po dyan? Ang tawag po dyan, ating alamin, di ba? Ang tawag po dyan ay basic math symbols. Yan. Basic lang po yan. Yung usually pinag-aaralan ng pag mga grade 1, di ba? Di ba lang kung kinder, may ganyan na din. Pero yan po yung mga basic na math symbols. Okay? And sabi nila, meron daw yung implication when it comes to church. Alamin natin sige, isa-isahin po natin. Dito sa upper right ko, anong tawag po dyan? Yan, upper right ko. Yan, thank you, sino ba? Si Pedro. Yan, anong tawag po dyan? Sa may upper right na yan. Anong tawag dyan? Ano ba? Addition po. Okay, so, or the plus symbol. Sabi nila, or according to definition ko, sabi, it signifies addition, nagdadagdag. Okay? So, pag nakakita tayo ng ganung sign, nagdadagdag siya. So, in-implementation siya sa church. Sa isang church, masarap nakita mo pag may dinadagdag po yung Panginoon, paisa-isa. Okay po? And, to give you lang po, konting, idea lang po. Nung mga panahon po, nung nandun po tayo sa lumang church, gamitin ko po yung ginagamit ni Pastor Dennis. 11 lang po dati. Diba? And paisa-isa, may dinadagdag. Sino ba yung gusto ng ganun pag sa church? Gusto mo na may dinadagdag? Masarap po yun, masarap, maganda. Okay, next natin po yung nasa lower right ko. Iyan, sa baba ng plus sign. Ano tawag po dyan? Ano po? Bagsak ko na. Ano tawag po dyan? Sige nga, ano tawag dyan? Ano? Tawagin natin yung first honor. Anong tawag yan? Anong tawag yan? Mga youth! Okay, ang tawag dyan, baka saan pa tayo mapunta? Okay. Sabi ng isang no entry. Anong no entry? Hindi yan na entry. Okay, so, ang tawag po dyan is the minus sign. Okay. It represents subtraction. Nagbabawas. Sa isang church po, aminin man sa natin sa hindi, may nababawas. Like nung, kung di mo nakakamali, January, may isa pong faithful member po natin sa church na nabawas. Or nawala. Sino po yun? Si Nanay Lori. Okay? For some instances, di maiwasan, may nawawala. Or hindi rin naman kaya, lumilipat ng ibang lugar. Napapalayo. So, by attendance sa church, nababawasan. So, medyo hindi natin maiiwasan, pero nakakalungkot po yun, no? So, ngayon, doon tayo sa upper left ko naman. Upper left. Yan! Ano tawag yan? Ano X? Ano tawag yan? Close rules. Multiply. Okay. Yan ang ganaw na sign na ginagamit sa multiplication. It speaks It speaks of enlarge and increase. So, kung doon sa addition, pang isa-isa, padala-dalawa, ito, malakihan. Wow, ang ganda nito, no? And, magandang makita po dito sa isang church na nagdadagdag na hindi lang pa isa-isa si Lord, bultuhan, mas ganda yun po yun, no? Kung doon sa pang-ad-ad lang, maganda na, ito, mas maganda. Sino ba yung gusto na gano'n makita sa isang church? Ay, busy man nila, makita natin na yung magdagdag si Lord ng napakarami sa atin. Sino ba? Sino? Gusto niyo? Bakit dito lang? Gusto niyo po ba? Gusto niyo dumagdag tayo marami. Pero may isa pong sign. Isa pa ba? Yan. Ang tawag po dyan? Division. Okay. In math, it's the process of separation. Nahahati, sa math daw, hinahati yung numbers. And sa church po, meron din daw ganyan. Instead of
dumami, nag-divide. Ay, Busy Manila, wag po natin gawin yun. O wag natin i-goal na ma-divide tayo. Okay? I-goal po natin yung addition tsaka yung multiplication. Kaya nga po yung ating pong tema for the past 2 Sundays ago, okay po, ano po yun? Sige nga po. Being a multipliers. Kasi yun po yung gusto ng Diyos na makita sa isang kapulungan niya, sa isang katawan ng Diyos, okay, sa isang iglesia ng Diyos, makita niya na yun po, dumadami at hindi nalilipad. And for this morning po, ang pag-uusapan natin, in continuation, by the way, pinag-usapan po natin, noong mga nakaraang Sunday is, multipliers, ano yan? Having a mission-minded. Ano ba yung nakaraan po? Setting our minds. Okay, ngayong umaga po, pag-uusapan natin is ito. Pwede, yan. Multipliers, modeling Christ. Tayo po tayo lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible. Samahan niyo po ako. Basahin po natin. Dalawang book po babasahin natin. 1 Corinthians chapter 11 verse 1 and Ephesians chapter 5 verse 1. Dalawang book po pero isang verse. Okay. So, dahil po dalawang verse lang po yan, in unison na po natin babasahin po. Okay po ba? So, nakita niyo na po? Yun, mayroon po pala sa ating screen. So, at the top of our voice, ready, begin. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Follow my example as I follow the example of Christ. Now, Ephesians chapter 5. Next po natin. Ready, begin. Ephesians chapter 5, verse 1. Follow God's example, therefore, as dearly loved children. Ang Panginoon po magpagpala sa kanyang salita. Sama-sama po tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang sandali na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin na kami po ay magkasama-sama, Panginoon, para minsan pamahamon sa inyong salita. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Ang kapahayagan mo lamang po ang maihayag sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan na makakilos, makagawa kaway. Bagkus, Panginoon, ang nais mo pong ipabatid sa bawat isa, yung aming pong marinig. Maraming salamat po sa iyong kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Maaari na po tayo mga po. So, bago po tayo magtuloy-tuloy doon, let me give you some background lang po, particular sa binasa natin. Una doon sa book ng 1 Corinthians. Okay, dito po, si Paul yung nagsulat yan, may mga bagay siyang ina-address sa church ng Corinth. Isa-isayin lang natin ito. Kasi sa church of Corinth, may mga issues doon, issues with abuse sa worship, misunderstanding about freedom, practices that resulted them into division. Nagkakaroon pala ng pagkakahati-hati yung church sa Corinth. Kaya sinabi ni Pablo doon sa chapter 11 verse 1, ganito gawin natin, maging taga-sunod tayo ni Kristo. So ngayon, titignan natin yung word na yan, followers. Ano ba ang ibig sabihin ng being followers? Yan, Kuya Doy. Yan, titignan natin siya, ibabase natin siya sa pinaka-original pong language. Bakit? Kasi po sa English kasi medyo parang slight lang. Pero pag tinignan natin po sa pinaka-original niya, may mas deeper meaning pa pala siya. Okay? Follower in the original language, ang ibig sabihin mo na mimetes. Okay? Which is an imitator. Ano yung imitator po? Gumagaya! Yan. Gaya-gaya! Sa mga Pilipino po, madali na yun eh. Di ba? Gaya-gaya tayo eh, di ba? Pero yun po sinasabi nun, maging ginagaya daw natin si Kristo. And sabi niya pa, to imitate the pattern and behavior of someone you admire. Okay? And, titignan po natin yan. So, yun yung ibig sabihin nun.
mag-gets pa natin, may mga hinanda po akong mga picture dito ng ilan sa mga personalidad na maaaring kilala niyo po. Okay, sino yung una dyan, Kuya Doy? Yan, sino po nakakakilala dyan? May nakasulat na pala. Yan, si Moto Patrol Vlog yan. Bigyan mo lang kayo ng background. Siya si Police Captain John Clark Lorelia. Yan. Actually, yung mga pinapalo-palo mo eh. So, ano siya? Pastor na police. Galing no? So, isa siyang nag-vlog siya, pero police siya, at the same time, pastor. And, nalaman-laman ko itong vlogger na police na to, na pastor, ay nasa MPD pala. Nasa MPD po pala yan. So, hopefully makita natin. So, minsan po nagla-like din sa atin eh. Okay, so yun po. So, next natin, may papakita pa ako. Yan, sino nakakakilala po dyan? Yan, sino? Mga ilan po sana. Hindi yan si Jungkook. Hindi yan. Medyo lang. Ang pangalan niya ay si King Reyes, pero yung kanyang page ay Tetelestai. And lagi sinasabi yung words na to, he must increase, but I must decrease. Okay, yung mga inaano niyan, may mga Bible doctrines, mga pinipicture siya. Eh magandang try nyo din panoodin yan. So next, may mga papakita pa tayo. Yan! Sa mga youth, sino yan? Si Joshua. Gumagano eh, no? Si Joshua ba yan? Sino yan? Coach Mavs! Okay. So, ang pangalan ng page guys, Mavs Phenomenal Basketball. Okay? Ang lagi niya namang sinasabi ito, yung word ng mindset. Mindset. Have this mindset. Lagi niya sinasabi doon sa mga bata niya, sa mga tinuturuan niya. Have this mindset. Ganun. So, next, meron pa, may dalawa pa. Next, Pedro. Sino lang nakilala dyan? Artista yan. Carlos Agassi. Yun, pinapanood niya, nasakit natin dito. Nasa Carlos Agassi, pero hindi ko inano yung mga rap niya. May mga rap kasi yan eh. Pero lately, magaganda yung mga pinopost niya. And sinasabi niya ito, may word siya sinasabi. Do what is good for you. Do it what's good for you. I'm not your doctor. Tama ka, mali ako. Do what works for you. Sabi niya. So, nakiyang fitness na yung ginagawa niya. So, next natin. Yan! Sino yan? Si Gian. Bigyan nila sa prayer si Gian na yan, di ba? Si Kuya Gian ba yan? Yan, si Ninong Rai. Okay. Abang sa mga pagkain naman yung mga pinapakita niya. Pero meron siyang kataga na laging sinasabi. Yung pagkakain na siya, sa mga nanonood sa vlog niya, ano yung pinalagi niya sinasabi? This is the perfect bite. Chicken oil, di ba? Baka naman, di ba? The perfect bite, lagi niya sinasabi yung words na yan. By the way po, yung mga yan, ilan lang po yan sa mga personally ko pong pinapanood. Kaya meron pong mga konti or may mga bagay na nakukuha po ako sa kanila. Okay? Kasi nagkaroon somehow ng impact yung mga yan, yung mga pinapanood ko rin sa akin. Kaya naging mahilig din ako sa Anli Wings. Si Ninong Rai, di ba? Kaya sa mga basketball, di ba? So yun, sa ibig sabihin, nagkaroon ng impact sa akin kasi sila yung mga sinusundan ko. At kahit ayaw ko lang sundan, dahil minsan kong pinanood, lumalabas sa speed ko yung mga yan. At napapanood ko. Kaya, may thought tayo eh. Ito yan, sabi. Pero yan. Sabi, our actions are a reflection of the people we follow, which is crucial in our Christian walk. Since it creates an example that others may follow. So, ibig sabihin pala, malaki ang nagiging, sabi na natin, na itutulong na gagawa ng mga taong sinusundan natin sa action, sa behavior na meron tayo. Kung ano yung
kadalasan natin ginagawa, the way tayo mag-isip, magsalita, or kung ano yung sitwasyon na para tayo inaharap yung mga sitwasyon, malaking impluwensya nun yung mga tao sinusundan natin. At the same way, yun din yung titignan ng iba sa atin. Okay? And kaya ako din po natatakot din ako personally. Wala pa man po akong pamilya, pero may mga inaalagaan po ako. Di ba? And lalo sinasabi din, or alam nyo ng mga yan, sabi ko, yung isang alaga natin di social, sabi ko, pareho kami ng ugali nito, natatakot ako na maging katulad niya ako. And yun yung magiging ano din natin, kaya ang tanong ko po sa inyo, sino yung sinusundan nyo? Ano yung sinusundan natin? Kasi magre-reflect po yan sa action na ginagawa natin. Kaya sabi ni Pablo, be followers of Christ. Siya ang pagsundan natin. Gayahin natin siya, okay? I-imitate natin siya. So ngayon, let's go deeper po sa ibig sabihin ng salitang imitators or imitation. Tatlong bagay lang po ito, mabilis lang po tayo. Okay po. Pag sinabi imitation or imitators, imitation, likeness, and faith, which means making an effort to appear real to others at it is genuinely real. So, ibig sabihin, hindi mo na kinakailangang ipaglandakan na ito ako, kagaya ko siya, kitang-kita naman. Para mas maunawaan niyo po, may papakita akong picture. Ayan o. Ayan po. Wala niyo po kung nasan ako dyan. Nasaan po ako dyan? Itong naka-green? Nasaan po yung naka-green pa ako? Ayan. So, sabi ko sa tatay ko, papay yung picture. So, alam ko na po kung bakit ganoon po ako umiti. Diba? So, may hulma. So, ibig sabihin, ano yung display ng unfaith? Hindi mo na kailangang effortan na, ang pinanggalingan nito si anak ni Juanto, di ba? Lagi ko narinig po na sinasabi sa akin ng bata ko, anak ka ni Ben. Parang yung pinagbiyak na buko. Kahit ayaw ko pong aminin. Dahil nakikita ko na po no? Di ba? So, ibig sabihin, hindi ko kailangang patunayan na anak niya ako. Kasi kita-kita ko sa hilag siya ng mukha namin, di ba? So, ibig sabihin, kita-kita. So, sa atin po, bilang mananampalataya. Yan. Pag tinitignan ba tayo? Pag sinasabi natin, Christian ako, mananampalataya ako, nagiging declaration ba yon o nagiging patanong yun? Christian ka? O Christian ka? Kasi, kung sinasabi natin na ako'y Kristiyano, dapat nagiging tagasunod tayo nung Kristong meron doon. Nakikita sa atin na kahit hindi mo na patunayan, sabihin mo, Kristyan ako. Kaso nga lang, minsan po sa ating mga mananampalataya, hindi nagiging declaration yung pagiging Kristiyano. Nagiging patanong. Yan ba ang Kristiyano mo? Ganyan pala ang Kristiyano. Ay, ganyan pala Kristiyano. Or, ay, Kristiyano ka pala. So, bakit ganun? So, hindi talaga natin nai-imitate ang Diyos. Kaya malaking bagay po na dapat, ini-imitate natin ang Diyos. Pwede patanggal mo na, medyo na ako eh. Sumasakit ng kalooban. Okay? So, if you really want to imitate God, kailangan walang duda. Kahit di na natin sabihin, kitang-kita, sasabihin nila, Kristiyano yan. When is the last or the first time na na-experience nyo, may nagsabi sa inyo, uy, Christian yan, no? O kaya, ay si sister, ay si pastor. Di ba? Sinasabihan kayo lang gano'n pag nakapolo-polo ka,
Kaya naka-dress ka, tapos pupunta ka, lalabas ka, linggo ng maaga-maaga, tapos sabihin sa'yo, si sister, kaya si brother, kaya si pastor. So, ibig sabihin nakikita. Tama? Pero ngayon, pag tinignan tayo, yung buhay natin, Christian ba yan? Ganyan pala ang Christian. Kaya muna na sa pangalawang meaning. Okay, ano po yung next natin? Imitation or imitators, likeness, fame. Okay, means needing an effort in thinking it's real. So kanina, yung definition ng kanina, kahit wag mo ng patunayan, sinusundan ako na ito. Ito, kailangan ng patunay. May mga tawang picture. Yan, hindi ko natanggal yung taas eh. Papahulaan ko sana sa inyo sa yung totoo at hindi. Okay? Pero, pansinin niyo po sa picture na yan. May isang peke po dyan, at saka may isang totoo. Pero kung titignan natin, sa mabilis na tignan lang, parang parehas na parehas. Ha? Hindi natin ma-determine. Okay po? And to give you an illustration pa po, last February, hindi po nagkakamali. Dinala ko talaga eh. Okay. Nagpahelp ako kay Kwetan niya. Sabi ko, Kwetan, bilan mo naman ako ng earbuds. Kasi masakit sa tenga yung ginagamit ko, sabi ko, bilan mo ang earbuds. Basta maganda. Sabi ko, ano ito? Pink Plus. Pag sinabi Pink Plus, ano po yun? Lenovo yun, tama. Agree po kayo, Lenovo. Lenovo ba, di ba? Lenovo. So sabi ko, mas ito maganda. So tinignan ko po yung original price ng isang earbuds na Pink Plus, na Lenovo, okay? Umaabot po ba silang nasa 2,000? So mahal pala. Pero ito po, nabili namin ng 200. So parang, ang laki. Ang laki ng binawas. So ngayon, ito na po. So sabi sa isip-isip ko, baka parehas lang naman to. Parehas lang ng performance. Okay? Nakatipid pa ako, yun ang hindi ako eh. So pag bumibili ako, hindi na yung quality. Yung kumagano eh, di ba? So susubukan ko. And, lagi-lagi po ako tumatakbo. Ito po yung nagigitong oras. Kasi pag nalobat siya, tapos na ako. So, mga isang oras lang po, nauubos na agad yung battery na. So, nalaman ko, ano lang to, low-tech lang pala to. Parang ano lang to, local. Hindi ito yung original. So, ibig sabihin, itong material na to, kailangan niya pang mapatunayan or magamit para masabi na okay siya o hindi. Bilang tayo po mananampalataya. Okay? Yung pagiging Kristiyano po natin. Dumadating po ba sa punto na sinusubok yung pagiging Kristiyano natin? At masasabi na kung totoo o hindi. At paano mo po masusubok ang isang Kristiyano sa hindi? Pag sinubok at pag nasusubok. Paano malaman na ang isang kapulungan, ang isang church ay tagasunod ng Diyos pag nasusubok at sinusubok? Kailangan ipatunayan yun. Hindi lang tayo po display. Hindi lang po tayo niligtas ng Panginoon para manatiling makaupo dyan. Kailangan po masubok. Masubok na alin. Hindi lamang po masubok in terms of mga pagsubok ng buhay. Hindi lamang po yun. Pagsubok in a sense, yung tema po natin. Pagsubok na ibahagi ang Panginoon. Nung nakaraan po, sinasabi ko kay Pastor Dennis, actually, di ko po pala sinabi. Siya po pala nagsabi na mag-roaming around po kami. Ako po, kahit medyo makapal-kapal po mukha ko, mahihain din po ako. Nahihiya po talaga ako na umikot. So, nahihiya ako kasi ko na kailangan ko munang makapag-bridge bago ako makapag-kausap. Ito, kakatok eh. Sunod pa. Tapos, ito pa po challenge.
give lang po idea po. Ito lang po ang challenge. Ang kasama ko po, mga young people. Buti na doon po si Pastor Christian. So, saan po paano to? Pero sa bagay po na hindi ko to gawain. Hindi naman ako yung mag-i-present, si Lord naman. Isang bagay na na-overcome, hindi lang ako, na-overcome namin, na ginawa, na pagtagumpayan namin, nasubok kami doon, and yung end result ang ganda. Kasi mas nakita namin lugar, sila Kuya Joseph nakapag-share doon, may mga may panalangin sila. So kung kami, nag-withhold kami, nagpadala kami doon sa pagsubok na yun, ay, huwag na namin ituloy. Pagdahilan na lang kami kay Pastor, masakit siya ito. Kaya may gagawin kami. Pero, na-overcome yun. And, isang bagay na nagpatunay na, somehow, tagasunod pala ako ng Panginoon. Tagasunod pala ako. Kasi, na-overcome namin yung pagsubok na yun. So, hindi lamang po yun sa dalawang yun. At dito tayo magdalo sa pangatlo. When we talk about imitation or imitators is following after a pattern. Meron kang sinusundan. Meron kang pinaggagayahan. So, ibig sabihin, kung ako isang imitator, meron akong ginagaya. Meron akong inaay, may sinusundan ako. Kaya sabi niya po, jump tayo sa Ephesians chapter 5. Sino yung dapat natin i-imitate? Sino po? Si Christ. And nag-agree tayo na siya ang dapat natin sundan. Wala na pong iba. Tama po sa lahat po, no? And mula po na sa Ephesians chapter 5, may mga ilang bagay po na sinabi kung paano po natin i-imitate ang Panginoon. Okay po? Pero bago po yun, jump po muna tayo din sa yan, tama. Okay, take it away doon. Sabi din sa Ephesians chapter 5, verse 1. Sabi, follow God's example, therefore, as dearly loved children. May gusto po akong word dyan, nung nakita ko po, na wow, ang laki pala yung ibig sabihin ng salita mo. Yung word na therefore. Sa mga nag-i-English, dito, magaling sa English. Pag may word na therefore, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, merong, sabi nila, is a transitional conjunction that refers on a previous thing na may sinabi. So, ibig sabihin, may unang sinabi. Kaya sabi niya, therefore, sa Tagalog yan, sa makatuwid. Parang gano'n. Ibig sabihin, meron siyang unang sinabi. So, kung meron siyang unang sinabi, ano yung una niyang sinabi? Ephesians chapter 4. Kasi parang ano na yan parang therefore. Parang sa makatuwid, ito lang gawin niyo. Pero ano yung sinabi niya? Jump po tayo na sa chapter. Chapter 4. Ephesians chapter 4. Dalawang bagay po yan na dapat nating gawin. Okay? Sabi mo na Ephesians chapter 4, una, there's something must be put off. May kailangan kang tanggalin. May kailangan akong tanggalin sa sarili ko. Kung gusto kong maging tagasunod, kung gusto kong gayahin ng Panginoon, kailangan meron akong tanggalin. Okay? Isa-isahin po natin yan. Kuya Doy, pakiano nga po ako ng verse. Ayan. So from beginning, from verse 22 hanggang 31, may mga binanggit po siya dyan. Kita lang po, So isa-isahin lang po natin. So there's something must be put off. Ano daw yun? Verse 22 and 25, sabi dyan, you were taught with regard to your former way of life to put off old self, which is being corrupted by deceitful desires, to be made new in the attitude of the minds, and to put off yourself created. Verse 25. Therefore, each of you must put off falsehood and speak, truthfully to your neighbors. Ay sayin natin. Verse 25. So, as sabi dyan, yung lumalabas sa isipan natin,
Ano po ba yun? Ano yung mga sinasabi natin? Ano yung mga lumalabas dyan? Actually, sabi ng Bible, out of the abundance of our heart, the mouth speaks. Malinaw po yun. So, hindi lamang, nasabi ko lang yun. Hindi, yan ay nasa puso mo. Malinaw ang Bible po dun, na hindi natin pwede sabihin, naano lang ako na-carried away lang ako. Hindi natin pwede sabihin po yun. Kasi out of the abundance of the heart, ilalabas mo yan. Kaya minsan pagkalit tayo, lalabas yan. Pag minsan nalulungkot tayo, lalabas yan. Pag in love tayo, lalabas din yan. Pag gusto natin mag-serve kay Lord, lalabas din yan. Kaya sabi nga, speak truthfully. Ano po yung lumalabas sa bibig natin? Sabi nga po ng isang kanta, sabi ni Toby Mac, Christian artist po siya. Sabi niya, speak life. Ano yung lumalabas sa bibig natin? Does speak life? O puro reklamo? O puro, yan na naman ay, mag-aano na naman tayo. Does speak life? Kasi dapat po nagbibigay buhay ang salita na lumalabas sa bibig natin. Kaya honestly, mas pinipili ko na lang kung magsalita minsan. Kasi minsan, di ko rin papigilan. Pero sinasabi sa atin dito, maging mabuti yung mga bagay na lumalabas sa atin. Eh sinabi sa verse 22, actually, sinabi din sa ibang salin. Speak of the mind natin. Ano yung nasa mind naman natin? Ano yung naglalaro dyan? Ano yung umihikot-ikot dyan? Ano yung nilalaro mo sa isipan mo? Okay? So, sabi niya, tanggalin mo yun. Kung gusto natin maging tagasunod ng Panginoon, kung gusto natin gayahin siya, tanggalin natin. Hindi lang po yun. Verse 26. Sabi niya, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Sa ibang salin po, hindi angry ginamit Hatred. Hatred. To give you an idea po, itong week lang. Ako po, bilang ano lang po, di ko po ina-excuse. Dumadating po sa punto na naiinis ako, nakakainis. Especially po, yung mga nakikita ko sa wall ko. Kasi may mga friend po ako, I don't want to be sound like political. Kung ano-ano na po yung pinopost when it comes to politics. Okay po. Sabi nila, ano ka pastor? Makadigong ka o hindi? Makano ako, makadiyos. Ayaw kong mag-ano, pero hindi ko pinoprotektahan yung isa, wala. Pero ang pinakapangit po kasi, basta sa mga nakikita ko sa mga friend ko po ito, mga taga-probinsya. Ito po, sabi ko nga dun sa katore na kinakausap ko, sabi ko, gusto ko na itong i-unfriend Kasi po, ang nakalagay na is more on hate na. Pag hate na po yung nakikita natin, to the point yung pagkatao na gugulat-latin mo, pangit ng buhok niya, pangit ng balls niya, nagmumura, di ba? Kasi hate na yun Eh sa ating po mga mananampalataya, may mga ganun po ba tayo? Tao? Nakita ko pala kanino, ayaw ko sa kanya. Pero nakikita mo pala yung ano na, parang ka sa ko dun. Diba sabi na, do not let the sun go down na may hatred ka pa din sa taong yun. Diba? So sabi niya, wag natin gawin. So sabi niya, anong gawin natin? Put off. Tanggalin yun. Verse 29 and 31, may sinabi din dyan. Kaya lipat mo nga ako. Yan, 29 31. Sabi yan, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Out na naman po.
but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit to those who listen. Jump po sa 31. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. May binanggit na word po dyan no? Una, isa-isayin ko lang po muna sa 29. Yung the way we communicate. Pag tayo po ay nag-uusap, pag tayo po ay nagkalipungpung dyan, nag-ipon-ipon tayo dyan, usually, majority, pinag-uusapan malamang ibang tao. Is it building up? Nag-i-encourage ba kayo pag pinagkwento ng ibang tao? Last Sunday, may lumapit po sa akin. Kaya, ang pangit ng comment sa akin ng tao to. Sabi ko, pag hindi nakakatulong sa'yo, huwag mo nang pansin. Huwag mo nang entertain. Kasi hindi makakatulong sa'yo pag in-entertain mo yan. Let it be. Hayaan mo na. Huwag mong i-entertain. Huwag mong hayaan na maglaro sa isipan mo na entertain yun. At doon pa lang, at the very moment, pag tayo, nagkakalipungpung tayo, nag-ipon-ipon tayo, huwag natin pong entertain yung mga bagay na rin po, hindi makakapag-build up sa atin. Pigilan yun na po. Huwag natin gawin yun. Like for example, kung gagawin po natin, yung campaign na ginagawa po natin, alin po yun? Building small groups, building Bible studies. Huwag po tayo mag-alipungpong, nasasabihin natin sa iba-ibang lugar, ay, ang hirap naman nun, di ako available. Hindi natin although it's possible, pero hindi po yung makakatulong para magpalakasan tayo. We should find ways kung paano natin mag-determine, maghahanap, makakabuo ng Bible studies, small groups. Makakapag-akay na maraming kaluluwa, dapat yun po pinag-uusapan natin strategies, hindi yung mga bagay na walang kulang o hindi natin kayang gawin. Kasi hindi tayo makakapag-build up po pag ganun eh. Kaya sabi niya, huwag nyo yung pag-uusapan. Bagkus nagpapalakasan kayo the way we talk. At sa 31, may binanggit po dyan yung malis. Yung Tagalog po niyan, malisyoso. Pero, meron po yung tinatawag na, sabi nila, everyday malis. Ano daw po yun? It means spreading rumors to damage someone. Ay si Juan, ay ganito si kapatid, ipag-pray natin, patay. Ginamit pa yung prayer para pag-usapan yung iba. Diba? So, hindi daw po ganun. Okay po. And higit sa lahat, pag yung gawain ng Panginoon ang pinag-uusapan at sinasabi natin, ay, ganyan na naman yan. May gagawin na naman tayo. Hindi po ganun dapat. Okay po? Alisin po natin yung sabi na, put off. Tanggalin natin yun. Alisin po natin yun. Huwag na natin entertain yung mga ganyang bagay-bagay po. Kasi it will not benefits yung makikinig, maging ikaw. Tanggalin na po natin. Basta parang balik naman yung sasabihin ko, huwag po. Okay po. And the right approach kung may problema tayo sa kapatid natin, lapitan natin. Lapitan niyo po. Yung po yung pinakaganda. Kaya sabi na, kung gusto mong maging nakasunod si Kristo, put off. Tanggalin natin iyon. Kung meron ipuput off, meron namang ipuput on. There's something must be put on. Sabi sa verse 24. Sabi ng verse 24. Kaya paano nga po ang verse 24? And put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Sabi na, put on the new self.
binago, may bago. Sabi ng ibang salin, yung lumang pagkatao natin, wala na dapat. Ang tanong, ito po, sagutin niyo po sa bawat isa natin, binago na ba tayo ng Panginoon? Nakasumpong na tayo ng pagbabago sa Panginoon. Kung meron na po, hindi na dapat po nakikita. Okay? And yun yung lagi nating suot-suot at yun yung meron sa atin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the old has gone, the new has come. So, papaano? Sa papaanong paraan, ano yung kailangan natin malaman para i-put on yung bagay? Sa paraan. Tatlong bagay po. Una, you should recognize that we need someone. At yung someone na yon, hindi ikaw. At yung someone na yon, walang iba kundi sino? Ang Panginoon. Sabi ng Acts chapter 4. Naisulat ko kayo doon? Meron. Sa allow me po na basahin ko po sa inyo. Sabi po ng Acts chapter 4. Kung may Bible po kayo, mas maganda din. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 10 and 12. Sabi po, ay ito. Be it known unto you all and to all the people that by the name of Jesus Christ, whom He crucified, whom God raised from the dead, even by Him, that this must stand here before you. Well, neither there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. So, ibig sabihin, in order for us, para maging maganda, maayos, at maging, ano tawag ito? Maging totally tagasunod sa ng Panginoon, i-recognize natin yung kapangyarihan niya sa atin. Kailangan natin siya. Okay po? Kailangan natin ang kaligtasan. Kailangan mo siya. At siya lamang po, tanging wala na iba. Siya lamang may kakayanan. Okay po? Hindi natin kayang dito sa sarili natin, hindi ko kayang pagbutiin yung sarili ko. Kailangan mo recognition. And pangalawa po, is we need to recognize that we are nothing without Him. John chapter 1, verse 3 to 4. Sabi po, sabi, all things were made by Him, and without Him was not anything was made. Wow! Lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya, at kung wala siya, wala ang lahat ng bagay. So, kailangan natin i-recognize yun. Kaya kailangan kong maging tagasunod ng Panginoon, kasi kung wala siya, wala ako. At di ako magkakaroon kung wala siya. So, in short, kailangan ko siya. Kailangan natin siya. At ang pinakamaganda po, hindi lamang po tayo may kailangan sa Kanya. Yung tao sa kapaligiran po natin, kailangan din po siya. Last week po, pinost po ni Pastor Dennis yung demograph ng barangay po natin, alone. Almost or 2,000 constituent po meron dito sa barangay natin. 2,000 plus. Kung tayo po yun, hindi natin kakayanin yun. Pero kung tayo po ay sa maliit na meron tayo, magtutulong-tulong tayo, at ipapaalam natin na, kaibigan, kapatid, kailangan mo ang Diyos. Kasi kung wala siya, wala ka. Kung may papaunawa natin na hindi lang tayo ang may kailangan sa Diyos, pati din sila. Oh, sarap nun. Diba? Ang ganda nun. Diba? Yun yung pinakamagandang gawin.
And basically, yun din naman ang mission na ginawa ng Diyos. Ano yung mission niya po? Para magpakain, yung ba ang mission ng Diyos? Magpagaling ng bulag, di ba? Ang mission ng Diyos is to seek, to save, which was lost. At ginagawa niya kaparaanan yung pagpapagaling niya, yung pagpapakain niya. Parang sounds like Manila, Nagkakapit pinamay tayo dyan. Sister evangelism tayo dyan. Nagpa-Bible study tayo. May mga tinuturuang center. May mga small groups na nabubuo. It's only a part. Pero ang pinakaman natin is yung goal na mahikayat yung kaluluwa na yan. Na kaluluwa na yan nasa labas po natin. At ma-recognize nila na kung wala ang Diyos, wala sila. Kaya kailangan nila ng Diyos. Kasi kung naunawaan natin yun, mas masarap din ipaunawa sa atin. Hoy po. At pangatlo po, hindi lamang ma-recognize natin na kailangan natin ng Diyos, ma-recognize natin na kung wala siya, wala tayo. Pangatlo, we should recognize that I have to live for Christ. Galatians chapter 2, verse 20. Sabi po dyan, I am crucified with Christ, nevertheless, ano po? Pakilaksan po. Nevertheless, I live, yet not, but Christ lives in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me, gave Himself for me. Ang ganda po nung sinabi ng verse, na maunawaan natin na ako ngayon ay nabubuhay, hindi na lamang para ako'y mabuhay na lamang. Magtrabaho, mag-aaral, kumain, mag-asawa, magkapamilya, matulog, gumising, mag-exercise, anything. Hindi ko sinasabing mali po yun. Maganda nga yun eh. Pero hindi na yun ang iyong pinakalayunin. Ang pinakalayunin natin ngayon, kung tayo ngayon ay nakasumpong ng kaligtasan ng Panginoon, ma-recognize mo na ngayon, ikaw ay po, mabubuhay na para sa Panginoon. For me to live is Christ. Kaya nga, to die is gain. Sabi ni Pablo eh. Kasi naunawaan niya, wala na kasi itong buhay ko. Sinuha itong buhay ko ngayon. Ngayon, yung bawat gagawin ko, ay para lang sa Panginoon. So, ibig sabihin ba ng pastor, pupunta-punta na ako sa church lagi? Nasa church na ba ako lagi? Pwede naman. Pero hindi yung basically. Huwag natin gawin critical masyado. Hindi ibig sabihin na mamumay ka para sa Panginoon, nasa church ka na lang. Hindi yun. Nasaan ka ngayon? Sa school? Sa bahay mo? Sa trabaho? Namumuhay ka bang Kristiyano dyan? O ikaw pang number 1 reklamator dyan? Ay, makaklas tayo sa mga bossing natin. Mag-undertime tayo. Kapalan mo lang gumawa ng mali. Christians, we need to recognize if we truly accepted the Lord, if we truly somehow nakasumpong na tayo na tinanggap na natin ang Panginoon, we should live for Christ. Mamuhay ka sa Panginoon. Hindi na ikaw yan. Sabi nga ni Pablo, the life that now I live is not para sa akin eh. Hindi na para sa akin. Para sa Diyos na to eh. Diba? Anything na gagawin ko ngayon, para sa Kanya na. And foremost, importantly, ganun na tayo nilikha ng Panginoon eh. Kanina mo nag-small group po kami ni Kuya Anton. Ano kaya? Bakit nilikha ang tao?
Laki ng boses ni Pedro eh. Oh, Pastor, akin pa ng boses eh. Tinig mo to. Yung boses niyo. Kaya ginamit ko yung some words. For, sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, we are created by Him. For Him we are created, and through Him, for Him. May ginamit ng word na for, para sa Kanya. We are not only created, we are created for Him. So, ibig sabihin pala, ako din pala talaga ay para sa Diyos. Yun ang design ko eh. That's the first design ng tao. Na siya ay mamuhay para sa Panginoon. Isa pamuhay, mamuhay ako para sa Diyos. Okay po? Kaya sa atin po mga kapatid, mga kaibigan, kung sinasabi mo ngayon na ako'y Kristiyano na, nabubuhay ka ba para sa Panginoon? You truly, sinasabi mo ba lang, ginagaya mo ba siya? Sinusundan ba natin siya? Ipinapahayag ba natin siya? Ginagawa ba natin yung ginagawa niya? Or tayo yung mga mananampalatayang SSS. Alam mo yung SSS? Hindi yung Social Security System po. Ano yung SSS? We are being seated, saved, and satisfied. Satisfied na ako. Ligtas naman na ako eh. Hindi. Mamuhay ka. Mamuhay tayo. Mamuhay tayo na nakikita si Kristo. Mamuhay ka. In your workplace, in your school, in your family, nasa ang area tayo, we should live for Christ. Yun po yun. At babalik po ako doon sa pinakamano po natin, yung thought natin. Pwede paano nga ako na? Sabi ng our actions, yung isa ko yan, yan. Our actions are a reflection of the people we follow. Yung magiging action natin, yung ginagawa natin is the reflection of the people you follow or someone you follow, which is crucial in our Christian work since it creates an example that others may follow. So, kailangan yan. Sana that others may see. Diba? Isang bagay po na, and this will I end, sa Book of Acts po, ang ganda po nung ang ganda po nung merong ginawa doon si Peter. Actually, the Book of Acts is the event kung saan si Jesus Christ is pumunta na po ng langit. Bumalik na po siya. Nag-resurrect na siya. Then, binilinan niya po yung mga apostles niya na yung sa Matthew chapter 28, binili niya na sa Acts po. Siya-siya na lang yun. Pero isang bagay po doon na ang sarap o ang gandang magpakinggan. Sabi po ng Bible, and the Lord added daily. Daily po hindi po weekly. Hindi po yearly. Sabi ng Bible, araw-araw may dinadagdag ang Diyos. And ang pinakang key points po doon, alam niyo po kung ano? Totally hindi naman po talaga nag-preach si Peter. Hindi po siya nag-preach. He just only testified. Pinatotohanan na lang. Nako, kasama ko na-experience ko ang Diyos sa buhay ko. At gusto ko din ma-experience niya siya. And he lived a life na pinamumuhay ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sa Book of Acts, the Lord added daily. Sabi po, church, IBC Manila, ang sarap makita ng may dinadagdag ang Panginoon. Wala akong magasabi sa atin dito na ayoko nang may dinadagdag sa church, Pastor. Lahat po tayo mag-aagri na gusto natin yung mga bakante ko po na magbubuyan. Nagsisiksikan tayo. Gusto natin yun. Pero it will only happen
Di rin hinahadlangan ng Diyos. Pero malaking porsyento that will only happen if we only, tayo po mga mananampalataya na nandito, we only live for Christ. Na sinasabi natin, kagihan yung ginawa ni Kristo. That He came para hanapin. I will seek. Yung taga dito, hanapin mo. Yung 2,000 na tao dito, mabahagian ko. So yun po tayo. Yun yung model na gusto ng Panginoon na gawin natin. Nagayahin natin siya on how He reached those people. Tayo po tayo lahat. And may ask Pastor Dennis po. Thank you, Pastor BJ, for delivering the word of the Lord. Let me just add on to it a bit. Okay? Sa mundong ginagalawan natin, there will be a lot of things we consume. Diba? There will be brands that we consume. No? Damit, sapatos, diba? Ari-arian, kung ano man yan. Accessories, even the food that we eat. Okay? Those were consumable things that we consume in this earth. And those were produced by different companies. And every company, gamitin na lang po natin ng damit. Every brand or every company who develops sabihin natin, an apparel, meron po silang ini-investan na napakamahal. Alam niyo po kung ano doon, hindi po yung produkto lang. The brand itself and the product itself, may cost na yun. Pero bawat brand company, meron silang ini-investan na isang bagay na makakatulong sa kanila para mas dumami ang kita nila. Alam niyo kung ano? Humahanap po sila ng model. Ang tawag po doon ay brand ambassadors. Ang mahal po ng bayan dyan, kukuha sila ng magandang babae, mga matitipunong lalaki, na magsusuot ng damit o ng brand. For what purpose? For the model, to model yung damit. Bibigyan nila ng damit, isuot mo, magkakaroon ng picture, lalagyan ng poster, ipapublish sa kung saan-saan. Pastor, anong sense doon sa sinasabi ni Pastor BJ kanina? In the aspect of leading people to Christ, sa pagdi-disciple, isa dapat sa matinding investment ng church, alam niyo kung ano? Models. Yung magmomodelo. Kung sa mga brand ang minomodel, produkto, at nagkakaroon sila at nagbabayad sila ng mga modelo para tumaas ang sales o kita nila sa company, in the church is a different aspect. It is not about sales. It is not about money. It is not about the number of people. Those were just outcome. The goal of discipleship and being a multiplier, to have a multiplier mindset, is for us to be used by the Lord to become models para mas marami pong maging tagasunod si Kristo. The Bible is clear. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20, therefore, we are ambassadors of Christ. Sa mundo, ang tawag sa mga model, they are brand ambassadors. Tayo pong mga mananampalataya, we are ambassadors of Christ. Ibig sabihin, modelo po tayo. As we disciple people, as we lead people closer and closer to the Lord, ano ang minomodelo natin? Kaya po mahalaga yung sinabi ni Pastor BJ kanina, if we are ambassadors of Christ, we need to put on, isinusuot po natin yung karakter ni Kristo. Yung brand ambassador, hindi po siya po pwedeng maging model ng brand kapag hindi niya ginagamit yung brand. Ganun din po tayo, if we are called by the Lord to become brand ambassadors or disciples of people, dapat nakikita po sa atin yung bagay na yon, yung karakter ni Kristo. Pastor, paano ko malaman ang Christ likeness?
Hindi lamang po dahil sa mga tinuro ng Panginoon sa kanyang salita. There are two reasons why Jesus Christ came to earth. The very main reason why Jesus Christ came to earth, para ipakita yung pagmamahal niya sa atin, mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, para hindi tayo mapahamak kung sakasakali mabuhian tayo ng buhay, sa langit tayo pupunta. He gave the gift of hope and the gift of salvation. That's the first purpose of Jesus Christ coming to earth. But there is a second purpose why Jesus Christ came to earth. Alam niyo kung ano yun? Is to set an example on how to disciple and lead people closer and closer to the Father. Magkaroon ng mas matibay na relasyon. Kaya kung makikita natin, the way He discipled the 12 disciples, ipinakita niya kung paano maging matapat sa Panginoon. Ipinakita niya doon sa mga disciple, kapag ka nagdududa sila sa kapangyarihan ng Panginoon, papakita niya na siya mismo na anak ng Diyos ay nagtiwala sa Panginoon. Kapag ka po mayroong sakuna sa buhay, anong dapat natin gawin? Kapag ka tayo tinetempt ng diablo o ng kaaway, anong gagawin natin? Remember, Jesus Christ was tempted in the wilderness for 40 days. Ano sabi sa kanya ng diablo? Hindi ba sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos? Kung anak ka talaga ng Diyos, bakit hindi mo pupukin yung bato para maging tinapay? Bakit hindi pupukin yung bato para lumawa ng tubig at makainom ka? Anong sagot ng Panginoon? Nirebuke niya yung diablo, yung kaaway, sabi niya, "Men shall not live by bread alone, but by the word that comes out of the mouth of God." Even sa time ng pagdurusa, even sa time ng kanyang kagutuman, even sa time ng kanyang pagpabawi sa hirap sa wilderness, sinusubok ng kaaway, pero nakita pa rin natin yung karakter na dapat natin ginagampanan. And if we will look at Christ and we are ambassadors of Christ, ang dapat pong nakikita sa atin, yung po yung sinabi ng verse ni Pastor BJ kanina, put on Christ likeness. Kung ililid po natin, kung ililid ko po yung anak ko para maging malapit sa Panginoon, kailangan makita po niya na example sa akin yung karakter po ni Kristo. Hindi po yung inidisipulo ko siya para magkaroon siya ng masamang ugali, kundi magkaroon siya ng magandang kaugalian. At ang kaugalian ay kaugalian ni Kristo. That's the modeling of Christ in us. Disciples. That's the very main reason why a lot of people, a lot of us is having a hard time making disciples, not only because we do not know. We are having a hard time leading people closer to the Lord because we do not know what to model and character to model. Pinakita na po ng Panginoon ang multiplier mindset, ang tao na may desire para mag-disciple, in which that is how we are called by the Lord. The Lord calls us to go and make disciples. The Lord calls us to go and spread the gospel. The Lord tells us to go and be faithful to the Lord. Dapat po nakikita sa atin yan. If I would be a disciple, tandaan po natin, yung po magiging tagasunod natin, they will do what they see. Hindi ko po pwede ituro ganito gawin mo. Kasi pag nakita po niya sa akin, hindi ko naman ginagawa yun, I'm not practicing what I'm preaching, hindi po ako magiging effective disciple. If I would say be faithful to the Lord, pero hindi po ako nagpapaka-faithful sa Panginoon, hindi po ako good disciple. Hindi po ako model ni Christ. Hindi po ako, ibig sabihin, hindi po ako ambassador of Christ. If I would say be faithful to the Lord, makita bilang isang disipulo o nagdi-disciple ng faithfulness sa Panginoon. Simple aspect and principle of discipleship. Sana po, namulat po tayo dun sa preaching kanina na tayo po ay tinawag to disciple. Nahihirapan ka mag-disciple? Totoo, if we are true followers of Jesus Christ, the simplest, easiest way to make followers of Jesus Christ and i-disciple natin is just to model Christ-likeness in you. Pakita mo sa Kanya. Meron siyang karamdaman, samahan mo siyang manalangin. Hindi niya maintindihan yung salita ng Diyos, gabayan mo siya mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi siya marunong manalangin, turuan mo kung paano manalangin.
Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay at takot siya magkamali siya ng desisyon. Gabayan mo siya based sa principle ng salita ng Diyos. Modeling Christ-likeness. And again, if the church will become model of Christ, if the church will become multipliers, the greatest outcome of that is yung symbol of multiplication. The Lord will multiply not the numbers of members, but the numbers of followers of Jesus Christ. Sana po, nahabol po tayo. Shall we bow our heads and close our eyes? And as we pray, ang panalangin ko po sa bawat isa po sa atin, that we didn't just hear the word of the Lord yung anong ito, but we are challenged to model Christ-likeness. Sana po yun maging desire natin. If that's your desire, ngayong umagang ito, if that is what you want, Lord, mahirap po maging model ng Christ-likeness kasi po, every model has a responsibility. Mahirap pong gampanan yan. Pero alam ko sa biyaya mo, magagampanan ko po yan. If that is your desire, why don't you raise your hand and I will pray for you? Okay ba yun? We'll pray for you. I pray for you. Say, pagkas mo kagad, baba mo kagad. Amen. Baba mo kagad. Yun yung mga tipong nais maging multipliers. Yun yung mga gusto maging disciples. Also follow what to follow the principle of the role of discipleship. Baba mo na yung kamay mo. Baba mo na yung kamay mo. I see that hand and I will pray for you. Let's pray. Panginoon namin dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa dinami-dami, Panginoon, ng tao sa mundong ito na po pwedeng maging modelo mo at maging ambassador mo. Kami, Panginoon, na naririto, ang napili mo at nabigyan niyo po, Panginoon, ng pribilehiyo para i-promote, Panginoon, ang salita mo at kabutihan mo. And Lord, sana, Panginoon, tuwing kami ay papasok sa eskwelahan, papasok sa trabaho, pupunta sa aming mga tahanan, magdidil, Panginoon, sa aming pamilya, ang lumabas sa bibig po namin ay walang iba kundi salita mo at pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Kapag kami mga bagay po, Panginoon, na mahirap na sitwasyon, yung pag-address namin sa mga sitwasyon na ito ay naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Kapag kami ay nagdududa, Panginoon, lumabas sa aming mga modelo mo, dakilang Diyos, yung pong pananaw ng pag-asa at pagtitiwala, Panginoon, sa iyo. May we become models of you, Lord God. And as we try to become models and ambassadors, Panginoon, ng kabutihan mo, ang dalangin po namin na magamit po kami, Panginoon, to lead people to you. People who would accept you as their personal Lord and Savior. People who would understand the importance of being a faithful follower of Christ, Lord God. And Lord, hindi po namin kakayanin gampanan yung responsibility at privilege ito kung wala po ang gabay at patnubay mo. Samahan niyo po kami, dakilang Diyos. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong pangako, if we will go and teach people, all nations, Panginoon, if we will baptize them, Lord God, if we will disciple people, sabi mo, Panginoon, in Matthew 28:20, and lo, you will always be with us, even unto the ends of the earth. Our faithfulness, Panginoon, in spreading the gospel and in making disciples, Panginoon, there would be challenges, there would be circumstances, but we thank you because you've given us the promise na tutugbasan mo yung katapatan namin ng katapatan mo, Panginoon, at kami ay sasamahan mo, dakilang Diyos. Again, Lord God, we give you thanks, we give you praise, and we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And